Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kamusta po kayo? Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share. And syempre, don't forget to hit the notification bell para lalo kayong updated every time na gagawa po ako ng mga content at i-upload ko po dito sa aking YouTube account and magla-livestream po tayo para pag-usapan ang mga mahalagang issue sa ating lipunan at magkaroon po ng diskusyon na makabuluhan. At ipamuka sa mga Duterte Rehad supporters na tama na ang pagbububuhan, tama na ang pagmaang-maangan, at tama na ang pag-aastig-astigan. At huwag na ninyong ipagmalaki yung mga puong nasiraan nyo dahil nandoon na po yun sa kulungan sa International Criminal Court. At hindi natin alam kung sa banga ba o sa garapon ang kanyang pagkakalagyan bago makabalik po sa ating inang bayan. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig at syempre mga DDS na rin, itong crime rate. Sa totoo lang, maliit man o malaki ang bilang, kriminalidad pa rin yon. Ang Marcos administration, ginagawa ang lahat upang maiwasan ang kriminalidad. Kaya lang hindi po talaga may pagkakatuwa at may pagkakaila na may mga kababayan tayong halang ang kaluluwa. May mga kababayan tayo na talagang minsan nasasaniban at nasasapian ng mga masasamang espiritu kaya nagawa nilang patayin at gawa ng hindi maganda ang kanilang kapwa. Pero may mga kapwa tayo Pilipino na sarado ang utok, mango, katulad ng mga Duterte Rehad supporters. Pilit nilang isinisiwalat ang kasinungalingan na mataas na daw po ang crime rate dito po sa ating bansa sa panahon ng Marcos administration. Hindi ba kayo nahiya, mga DDS? Ha? Ang kasinungalingan ninyo at ang pagkagago ninyo ang pinapairal ninyo. Kaya nga po kayo ninalalampaso dito sa social media ng mga matitino na mga Pilipino dahil ipagmamalaki nyo pa na maliit ang kriminalidad sa panahon ng Duterte administration. Ngayon, bibigyan ko kayo ng statistics. Kay total, mga alingangaman kayo, hindi naman kayo nagbabasa, hindi nyo inire-recognize yung effort ng gobyerno, nabibisto tuloy na sa panahon ni Rodrigo Duterte, mas malala ang kriminalidad. Sa panahon nga lang niya, administration niya, nabansagan pang state-sponsored killing ang aktibidad. Ngayon, mayroon tayong nagdaang administration bago po ang mahal na Bongbong Marcos. Andyan ang Aquino administration and Duterte administration. Kung sa tingin ninyo, malala ang kriminalidad sa panahon ng Marcos administration, hindi ba kayo nagsipag at hindi nyo pinagana yung utak nyo para makakuha kayo ng mga datos sa crime rate? During Aquino administration, Duterte administration, and Bongbong Marcos administration? Dahil kapag i-combine mo ang Aquino administration, titingnan mo yung Aquino administration sa crime rate, titingnan mo yung Duterte administration when it comes to crime rate, di mas hamak na mas mataas ang kriminalidad sa dalawang administrasyon na nabanggit ko sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas against Marcos administration. Bakit? Dahil sa panahon ni Pinoy, DDS, makinig kayo, sumalangit daw ang kaluluwa ni Pinoy. Pasensya po sa mga tagahanga ni dating Pangulong Benigno Aquino III, pero kailangan pong isawalat ito at sabihin po ito para magtahimik na itong mga gagong ng mga DDS na ito. Sa panahon ni Pinoy, mayroon pong 714,000 na record po yan. In 2014. In 2014, ang crime rate, okay, ang naitala
714,000. Yun po yung record. 2014 po yan. Panahon po ni Benigno Aquino III. Now, sa panahon naman ni former President Rodrigo Roa Duterte na nakakulong na doon sa Dahey, dahil sa kanyang walang kwentang war on drugs, na kung saan ay he was being sued, na violator ng human rights. Kaya nga mayroon siyang crime against humanity na kaso sa ICC at dinampot ng Interpol. In 2017, ang crime record umabot lamang po sa 520,000 in 2017. Panahon ni Rodrigo Roa Duterte yan. Under the incumbent administration, under the incumbent President Bongbong Marcos, pero hindi rin ako dito, alam mo sa totoo lang, maliit o malaki ang tala, hindi tayo dapat maging masaya. Kasi kriminalidad ang pinag-uusapan eh. Pero kung sinasabi ninyo, mga DDS, na sa panahon ni Rodrigo Duterte, walang kriminalidad. Sa panahon ni PBBM, marami ang kriminalidad. Eh bakit 300,000 po ang naitala? 2022. At yan ang pinakamataas na crime rate sa panahon ng Marcos administration. 300,000. So ikumpara mo sa 714,000 sa 520,000 na record ni Aquino, ni Rodrigo Duterte respectively. While the incumbent administration record in a matter of 300,000. The highest in the year 2022. Can you imagine that? Kalahati, half of Duterte and half for Marcos with over 400,000 or 392,000 crime incident. So the report of the Philippine National Police is accurate. Ngayon, kayo na mga DDS, saan ang record nyo? Sabihin nyo naman, dinoktor. Hindi po ito panahon ni Duterte na yung mga record dinodoktor. Yung mga blatter, wala. Panahon ng implementation ng war on drugs. Baka nga hindi lang siguro yun ang maitala kung may record. Yung mga biktima ng tukhang or whatsoever, riding in tandem. So that is the record from the Philippine National Police. At bumaba. Kumpara mo sa Pinoy administration and Duterte administration. Kasi tingnan ninyo, may mga crime index report man yan eh. From 2014 to 2016, umabot po ng 675,820. Yan ang crime na naitala panahon ni Aquino. Sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, umabot po since 2017. Tingnan mo 2017, 520,640. Bumaba siya, 392,614. Si Rodrigo Duterte, pinagmamalaki nyo. Anong ginawa ng Duterte administration? Highest rape cases in Davao City, Cebu, Manila. Highest riding in tandem in Manila, 2017 to 2019. Sige, itsapuin na natin ang Aquino administration. Panahon lang ni Duterte. 2017, 520,640 crime rates. Composed of riding and tandem and rape. 2018, 490. 392,000. Or 97. 2019, 2018 pala, 2019, 496,632. Year 2020, 383,189.
Panahon ng Duterte administration to. 2021, 389,095. Bago bumaba si Rodrigo Duterte sa pwesto bilang Pangulo, tumaas ang crime rate. Umabot po ng 392,614. So ano ito? Gawa-gawa lang ito ng Philippine National Police? Now, if you are going to compare, sabi ko nga, Marcos administration, year 2022, 392,619. Yan ang naitala kasi inassume na po ni PBBM ang pagkapangulo year 2022. 2023, bumaba from 392,619 na dinatnan niya from Duterte administration, nagiging 351,619. Year 2024, last year, 342,228, bumaba. Sa panahon ng Marcos, bumaba ang crime rate. Sabi ko nga, ako Marcos administration ako, masaya ako dahil bumaba ng bumaba, pero may kriminalidad pa rin. Pero bakit ang mga Duterte Head supporters hindi nyo matanggap na ang dinatnang kriminalidad at dinatnan na crime rate ng ating mahal na presidente, Bongbong Marcos Jr., mula po sa administration ni Duterte, bumaba ng bumaba? Ibig sabihin, may ginagawa po ang ating mga kapulisan. Tapos kayo mga DDS, kung makapag-critic kayo, ngayon wala pang official. As of November 3 of 2024, 8,950 to January 11, 2025 to 7,301. From January 12 to March 22, 2025. As of April 2025, crime rate climbs to 25,000 from January to April. Estimated an official result of crime index. This is a statistics of crime rate. Ngayon, sino ang malala na kriminalidad? Hindi nyo ba ito nakita? Hindi nyo ba ito nabasa? Ha? Can you imagine that? Umalis si Aquino sa pamumuno 2025, 675,820 ang crime index, ang crime rate, crime record. Umalis si Rodrigo Duterte 2022, 392,614 ang crime record. As this moment, year 2024, dahil wala pang record official ang 2025, last year lang basihan natin, 342,228. So sino ngayon ang may ginagawa para maibsan ang kriminalidad? Mga gago ba kayo? Mga mango lang talaga kayo na hindi nyo naiintindihan to. So you are going to dispute? Dinoktor na naman yung record? Dahil, alam nyo, hindi nyo pala pagana yung utak nyo eh. Basta ang sasabihin nyo lang, hala sige, tumaas daw ang rating sa Marcos administration. Dahil yan ang pinapaniwalaan nyo mga hangag. Hindi kayo nakabase sa istatistika na ipiniresent ng crime index prepared by Philippine National Police. Magngangawa-ngawa kayo. So in short, in conclusion, mas malala ang nangyaring kriminalidad sa panahon ng Aquino administration, panahon ni Rodrigo Duterte, kaysa sa panahon ni President Bongbong Marcos. Kung matino kayo ng mga Pilipino, mga hangag kayo ng mga DDS, nakabase kayo sa katotohanan. Hindi para lang na manira kayo, mga alinganga kayo. Na hindi nyo pinagbabasihan ang statistics report or ang crime rate na ipiniprepare ng Philippine National Police. Ha? Can you imagine that? Crime has doubled under Aquino administration. Panahon po dito ng Duterte administration. May patayan ba na walang krimen?
Di ba uso ang patayan sa panahon ni Rodrigo Duterte? Dahil palpak ang kanilang war on drugs. Riding in tandem, dumoble. Highest rape cases nangyari po saan? Sa Davao City, sa Cebu, Manila. Highest riding in tandem, Metro Manila 2017 to 2019. Tapos ngayon, lokohin nyo ang mga tao para lang napamasamain ninyo ang Marcos administration as if walang ginawa para maibsan ang kriminalidad. The record shows. Sana iuntog nyo yung ulo nyo sa pader ng karunungan para nang sa ganon gumana po yung vibrator sa utak nyo. Ang problema sa inyo, manira lang kayo, magsalita lang kayo. Ikaw na DDS, may alam ka ba sa pinagsasabi mo? Ikaw na nanood dito, may alam ka ba sa pinagsasabi mo? Dahil isa ka sa naniniwala na mas mataas ang kriminalidad sa panahon ng Marcos administration kumpara sa tatay ninyong Abno. Na hindi natin alam kung buhay pa o buhay pa mabalik ng Pilipinas. Inuuto lang kayo ng mga abogado ni Digong, confident na mapainalo ang kaso, pero sa proposal pa lang, rejected na. Imbis na hindi mabisto yung mga anomalya sa Duterte administration, nalalaman na lang ng taong bayan dahil puro kasinungalingan yung mga pinaggagawa ninyo. Magbasa, DDS, hindi magminango, hindi mag-inuplok, hindi maghinangam, hindi mag-inabnormal. Pwede kayong pumunta sa Philippine National Police at humingi kayo ng record. Invoke nyo ang Freedom of Information Bill. Hindi na sali na kayo sa usapan mataas kuno ang crime index. Bakit record shows, oh? Mangu. Decline ang number ng crime rates sa Pilipinas panahon ni Pangulong Bongbong Marcos from year 2022 to 2025. Samantalang sa panahon ni Rodrigo Duterte, mataas, bumaba, tumaas. Including the Aquino administration. Bulok, mentalidad nyo DDS, mango. Again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat. Again, malaking tulong po sa akin na ma-share ninyo, ma-likes ninyo, importantly, ang ating content ngayong umaga o ngayong araw. Salamat, adios, and mabuhay po tayong lahat. God bless everyone.